Hi mga moms, it's me again, Ma'am She. Today, gagawa po tayo nung nauuso, yung nagtitrending ngayon sa Facebook, yung tuna pie. Ayan, nakaready na lahat ng ingredients ko. Nabuksan ko na yung century tuna. And ipaghahalu-haluin na natin ngayon. Okay, lagay natin tong mayonnaise. Simutin natin para walang sayang. Tapos, sibuyas. I use isang buong red onion. Yan, haluin lang natin siya. Mix-mix lang. Para lang nagawa ka ng tuna spread. Haluin lang natin. Hindi ko alam kung enough yung mayonnaise ko. Yun lang kasi meron ako sa ngayon. Ayan, haluin lang natin siyang maigi. I-mix lang natin siyang maigi. Parang ang konti ng mayonnaise ko, mga moms. Hindi ko alam kung enough ba to. First of all nga pala mga moms, dapat una natin gagawin lalo na sa panahon ngayon na uso ang COVID. Dapat make sure na malinis ang ating mga kamay. Hugasan muna yung kamay ng 20 seconds. Sabi nga ng DOH, habang naghuhugas ka para masigurado mong malinis na malinis, kumanta ka ng happy birthday ng twice. Piling ko naman medyo pwede na yung lasa niya. Ayan. Hindi pa nga pala ako nagagayat ng cheese. Nagayat din pala muna tayo ng cheese. Kulang tong cheese na to. May extra pa ako nasa loob pa. Mamaya kukunin ko na lang. Baka sabihin niyo mga moms, madumi yung kamay ko ha. Bakit yan ng sibuyas, ng red onion? Kasi, ayan o. Ang hirap kasi balatan nung nabili kong red onion. Dikit na dikit yung balat niya. Ayan, ang hirap din gayatin ng ating cheese. Hatiin ko lang to sa 3. Yan, ganyan kalalaki lang ang aking gagamitin. Ang hirap pala nitong gayatin. Walan tayo ng lagayan para sa ating cheese. Yan, may balat pa ng sibuyas. Mga moms, ito lang yung ginamit ko as roller. Yung pinaglagyan ng mantika. Wala kasi kunong katulad nung ginagamit ng mga baker na pang flat ng ano. Ayan, just make sure na hugasan ng maigi. Sinabon ko to ng Joy and tinanlawan ng maigi. And then, tinuyo ko siya ng maigi. Tapos, start na tayo. Ayan. Eto mga moms, baka sabihin nyo madumi ha. Mancha na kasi talaga yan. Trinay ko ang ginawa ko mga moms na tinanggalan ko muna ng ganito bago ko i-flatting. And ganito yung kinalabasan. Hindi siya kagandahan. Hindi siya pantay-pantay. Oh, ganito. Hindi siya pantay-pantay. Kaya ang mas magandang gawin siguro i-flatten muna bago tanggalan ang gilid-gilid para pantay. Ayan, didin lang natin siya ng konti. Ganyan lang. Para-paraan lang tayo mga moms. Alam mo naman, mga mahihirap. Alam mo naman tayo mga Pinoy madiskarte. Napaka-useful sa akin ng ganito. Alam niyo ba mga ma'am? Share ko na din sa inyo. Nung grade 1 kasi ko, napingkaw ako. And ito ang ginagamit ng tatay ko as therapy sa akin nung nakalabas na ako ng ospital. Sinimento yung braso ko. Gantong bote na may laman na tubig na may maligamgam. And tuwing umaga, kinatsaga ng tatay ko akong i-massage ng ganito. Ayun, dagdag kaalaman. Char. Ayan na, na-flatten na natin siya. Ayan. Na-flatten ko na siya sa abot ng aking makakaya. And tsaka natin siya babawasan ng gilid-gilid para pantay na pantay. Ayan.
Eto nga palang to, recipe na to mga mams. Dinaya ko lang to sa FB. Hindi ko alam kung sino nagpauso. Nakita ko lang may nag-share sa FB friend ko. And di ba mga mams, look, oh, di ba mas maganda siyang tingnan kapag kapag clean natin mo muna bago mo binawasan ng gilid-gilid. O kaya katulad na ito na binawasan ko muna ng gilid-gilid bago clean natin. And mga mams, okay, let's do the drill. Hindi ko alam gano'ng kadami dapat ilagay. Tansyahan na lang din siguro. Kita nyo ba? Sana masarap ang kalabasan na ito. Ayan, tapos ilalagay natin ang ating ginayat na cheese. Oops! Yan, cheese. And then, kukumutan na natin sila. And may nakita akong technique ng pagsasara doon using tinidor. Ganito yung nakita ko doon. Ito yung gamit niyang pang flat. Pang close ng gilid-gilid. Yan mga mams, ganyan lang. Oo nga no, mukha na nga siyang tuna pie. Diinan lang natin para ma-close talaga yung yung duluhan niya. Yung galing. First time ko lang din gumawa nito mga mams. Ayan, may lumabas, sayang. Tapos, i-dip daw sa egg. Ganyan magiging itsura niya mga mams. Oh, di ba ang cute tingnan? Baka kailangan sa likod din. I-back to back natin. Ayan, di ba? Mukha na nga siyang egg pie. Ayan, may lumabas na naman. Ayan. Ganito ko nalabasan niya. And then, dip natin sa egg. Dip natin dito. And, sa breadcrumbs naman. Yan, breadcrumbs naman, di ba? Ganito yung kakalabasan niya ng itsura. Ayan. Tapos, i-dip fry. Wala pa pala akong lagayan. Tapos yan, gagawin lang natin to, same procedure. Babalot muna natin lahat. Tapos, ibabalot ko muna to lahat. Yan na mga moms, pina-fry ko na, dinidip fry ko na. Deep fry dapat, pero dahil nagtitipid tayo sa mantika, deep fry lang ng very light. Hindi pantay-pantay, no? Pangat kasi yung nabili kong tasty bread.